Oh, malamang luksa ngayon mga kababayan si Inday at mga DDS. Bakit niya Mr. Maravillas? Una yung pagkatanggal ng confidential fund ng desisyonan mga kababayan ng Senado na i-adapt na lang yung desisyon ng Kongreso para sa pagtatanggal ng 500 million confidential fund ng Office of the Vice President. At si Inday, hands up na po, sumurrender. Ngayon naman, nadubulwami si Inday po. Bakit niya Mr. Maravillas? Bumulusok na naman po yung ratings ni Inday. Habang si Martin Romualdez po, pumantay na. Halos pumantay na po sa ratings po ni Inday sa latest na survey. Yan po, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, talagang si Martin ang susunod na Pangulo. Inagaan kasi ni Inday mga kababayan yung politika. Talagang tama yata yung ating hula na susunod na sa yapak po ni dating Vice Presidente Gigi Marbinay si Inday. But before ko mga kababayan na ibigay sa inyo yung complete story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pagunlad ng Bagong Pilipinas. By the way, sa mga naghanap ng malinis at spacious fitness gym, bumisita lang po kayo po sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model Toyota Innova. Also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific and bills payment for Meralco Bills, PLDT, at etc. Ang Colossal Fitness Gym po ay matatagpuan sa 3rd floor ng Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. Para sa inyong mga inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan din po yung aming Grab car para sa inyong ka-rental. Lagi na pong matao sa aming sa aming gym. Diyan po yung aming cardio area. Ayos pa mga kababayan. So yan po mga kababayan yung latest result ng survey. So sabi diyan, top government officials Philippines Job Performance Ratings. Ang survey mga kababayan ginawa ng Mission and Development Foundation Incorporated from September 20 to 30, 2023. Statistically po, pumatas na si Martin Romualdez. So 75% na si Martin Romualdez. Tumalo ng 5%. Galing sa dati niyang ratings na 70% noong July 2023. Si Inday galing sa 86 po, bumagsak ng 10%, double digit na paglubog. 76% na lang siya mga kababayan. Yung ating Pangulo from 82% in July, bumaba ng 5%, 77% yung kanyang ratings. So mas mataas na siya sa Vice Presidente. Dati mga kababayan, si Inday laging mataas kaysa sa Pangulo. Tapos si Mig Zubiri, tumaas din ng 3%, galing sa 69% in July. 72% na siya ngayon mga kababayan. So sabi diyan, the survey which was conducted from September 20 to 30, 2023 with a margin of error of plus or minus 1% and a confidence level of 95%. Polled 10,000 registered voters from all over the country. So talaga pong marami yung nadismaya kay na-turn off kay Inday sa walang tigil na pag-tantrums.
At saka yung mga pag-atake ng kanyang tatay. So sabi dyan, mga kababayan, congrats, Speaker Martin. Dr. Paul Martinez has conveyed that the approval rating for the House of Representatives stands at a solid 70%, with the trust rating is slightly higher at 73%. In contrast, the Senate of the Philippines has 72% approval rating and an even higher 75% trust rating. These statistics indicate a strong level of public confidence and trust in the legislative branches of the Philippines. So sabi dyan, recent updates to the public trust ratings for members of the Philippine legislative leadership indicate an upward trend. Senate President Juan Mig Zubiri trust rating has risen to 74%, making an increase of 3 percentage points from the earlier figure of 71%. In parallel, House Speaker Martin Romualdez has observed a boost in his trust rating, which now stands at 76%, a gain of 4 percentage points from the previously recorded 72%. Nakita ninyo mga kababayan, nanginginig na niya yung mga DDS vloggers, Mr. Maravillas. Malamang lalong magtantrum sa niya si Inday at sunod-sunod na umakyat sa bundok. Para mag-relax mga kababayan. Na-stress pa naman mga kababayan si Inday ng todo dahil sa pagkawala ng kanyang confidential funds. Yung Senado sana, yung kanyang last hope, magsasabuatan sana yung ilang mga senador. May naghudas po sa mga senador, biglang nilik yung kwentuhan. Na-pressure po, kaya kanina po nagdesisyon na tanggalin na po yung confidential fund ni Inday. Walang magawa si Inday kundi sumurrender na lang. Kanina po nagpaabot na po ng kanyang mensahe sa Senado. Ito yung balita kanina. OBP gives up pursuit of having confidential funds to avoid division. The Office of the Vice President can only propose a budget to support the safe implementation of our programs and activities in projects to alleviate poverty and promote the general welfare of every Filipino family. Sabi po ng Vice Presidente. Sumurinder po si Inday. Hindi umobra yung pambubuli ng tatay. Di ba? Masyado kasing na-spoiled mga kababayan. Na-spoiled din sa Davao ng billion-billion na confidential fund. Gustong dalhin sa sa nasyonal. Hindi po pumayag yung Kongreso kasi unang-una sinunod lang naman ng Kongreso kung ano yung damdamin ng mga mamamayang Pilipino at siyempre yung necessity mga kababayan ng mga agencies ng ating gobyerno na may mandato sa security ng ating bansa, lalo threaten tayo ng mga mapagsamantalang Chinese, yung ating territorial sovereignty. So, panalo ang mamamayang Pilipino, mga kababayan ngayon. Ito si Inday, mga kababayan. Sabi dyan, Sara Duterte on confidential funds. Noong September 4, 2023, sabi niya, we can live without confidential funds. Dahil sa statement na yan ng Vice Presidente, kasi sinabi niya na I leave to the wisdom, I will leave it to the wisdom ng Congress kung ibibigay niya yung confidential fund sa akin o hindi. Bala na niya kayo. Biglang nilipat mga kababayan
ng Kongreso, yung confidential funds ni Inday sa DepEd tapos Office of the Vice President sa mga security agencies. Biglang nagalit po si Inday. Noong October 4, sabi po niya, kung sino man kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. At ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Tapos kanina sabi ni Inday po, we will no longer pursue the confidential funds. Sumurrender po si Inday kasi wala, nagsipag-atrasa na rin yung kanyang mga kakampi sa Senado. Di ba? So yun, mabuhay ang bagong Pilipinas! Tapos ito na siya ngayon mga kababayan. Biglang bumait. Sabi ni Inday, magkakaasa po kayo na patuloy tayong magtatrabaho ng tapat at mahusay. Vice President and Education Secretary Sara Duterte expresses her gratitude to the Senate for supporting the budgets of the Office of the Vice President in the Department of Education during the Senate plenary hearing of the 2024 General Appropriations Bill. Duterte thanked her budget sponsors na sina Senator Sani Angara at saka si Pia Cayetano, as well as all the senators for their support. She said that she and her team are committed to working honestly and efficiently to improve the lives of Filipinos and give the youth a bright future. Sabi ni Inday, makakaasa po kayo na patuloy tayong magtatrabaho ng tapat at mahusay para maiangat ang buhay ng ating mga kababayan at mabigyan ng magandang kinabukasan ang ating mga kabataang Pilipino. Biglang bait-baitan ngayon si Inday. Tingnan natin mga kababayan kung hindi magparinig sa susunod na mga araw. Pati po si Maudix, biglang bumait po, tumiklop sa ating Pangulong Bongbong Marcos na sangkot kasi po sa kupla. At nagugas kamay siya nang biglang malink yung kanyang pangalan ng Poncio Pilato po. Wala niya kung kinalaman dyan. Pero niya, I admit naman niya na may mga kausap ako na mga retired generals. You see? Ayan man lang po mga kababayan yung ating short video ngayon. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Revitalizing Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, try ninyo ito. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.